Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nolds TV 51. Muli po natin pag-usapan ito pong si Sara Duterte sa kanya pong ginawang dramatic diyan po sa Kongreso mga kabayan, na kung saan nga po ay sinamahan niya ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez, kung saan nga po diyan po ay nakadetinito. Pampamasawad po ang kanilang acting dyan. Diyan sa Kongreso, lalo na nung dinala po ito si Zuleika doon po sa anong ospital ba yun? Nahingi pa ng camera si Sara Duterte para makuhanan yung kanilang madramang pagtatagpo ni Zuleika Lopez. Pero ito marinig mga kabayan. Nagsalita na po ang Integrated Bar of the Philippines, na kung saan nga po ay nalulungkot po sila sa ipinakita ni Sara Duterte sa kanya pong pinagsasabi sa harap ng kamera, na kung saan nga po ay katakot-takot na mura ang inabot nila PBBM at Lisa Marcos at maging itong si Martin Romualdez, na kung saan nga po ay malulutong na mga pagmumura ni Sara Duterte. Kung saan nga po ay sinabi rin niya na kanya itong ipapapatay ang tatlo na ito. O kaya nga po nalungkot po mga kabayan ang Integrated Bar of the Philippines, dahil sapagkat hindi po nila inaasahan ng ganito. Dahil bilang pinakamataas na nanunungkulan sa gobyerno, ay hindi ito dapat ang asal na ipinakita ni Sara Duterte. At isa po ay isang abogado, mga kababayan. Kaya sila po ay lungkot na lungkot. Kaya nga po sa pahayag ni Attorney Domingo Igon Cayusa ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, ng mga ipinahayag ni Sara Duterte na pagmumura, ito po ay isang unethical. At maging itong pagsabi niya na siya ay kumontrata na ng isang tao o grupo upang isagawa ang masamang balak niya laban kila PBBM, na kanya nga po itong ipapapatay, ay ito po ay unethical. Labag po ito sa Code of Conduct and Ethical Standard of Public Employee, mga kababayan. Dahil bilang abogado, ito si Sara Duterte at pangalawa sa nanunungkulan na pinakamataas sa ating gobyerno, ay hindi po ito dapat ang nakita na behavior sa kanya. Hindi ito dapat inariringgan ng ganitong mga pananalita. Ayan nga po mga kababayan. O kaya nga po sabi ng Integrated Bar of the Philippines ay pwede pong kasuhan itong si Sara Duterte. Pwede po ito madispar. Pwede siyang kasuhan ng grave threat or attempted murder, mga kababayan. Ito po, panoorin po muna natin ang video ni Sara Duterte, na kung saan nga po malulutong na mura ang lumabas sa kanyang bibig, mga kababayan. Ito po. Ang ina yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko. Diyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is
she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa DepEd. Utak na ka. Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirahin mo yung tangal na mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka. O yan nga po mga kababayan. May utos na. Kita nyo naman kung paano magmura itong si Sara Duterte. Bagay ako, hindi na po ako nagtataka dyan mga kababayan. Kasi kung ano ang bunga, ay kung ano ang puno, yun din ang bunga. O, hindi po ba ang kanyang ama na si Duterte Rodrigo ay palamura? Natural, mamanahin niya yan. Ganon din. Ganon din ang bunga, palamura din. Kaya ito ay pamilya ng mga palamura. O, kaya nga lungkot na lungkot po rito ang Integrated Bar of the Philippines sa ipinakitang pag-uugali ni Sara Duterte. O, bilang abogado, dapat promote respect for law in legal purposes. Yan dapat ang kanyang ipinapakita. O, dahil alam niya naman ang batas, abogado siya eh. Hindi yung mangungontrata siya ng child killer o grupo para kanyang ipapatay itong sila PBBM at Ipilisa. Hindi ganyan ang tamang proseso. O kaya nga sabi nga po ni Attorney Domingo Egon Cayusa ng Integrated Bar of the Philippines ay pwedeng kasuhan si Sara Duterte rito ng pwede siyang ma-disbar, ma-impeach. Pwede rin siyang kasuhan ni Lisa Marcos ng libelous. Oh. Kaya isang katimbang kaso ang kakaharapin ito sigurado. Kaya paano ito mamumuno sa ating bansa mga kababayan kung ang ganitong pag-ugali ura-urada, hindi nag-iisip, walang self-control. O kailangan dahil nanunungkulan ka sa gobyerno at isa ka sa pinakamataas sa nanungkulan sa ating bansa, kailangan mayroon kang self-control. Kaya mong kontrolin yung emosyon mo, yung galit mo. O, ipakita mo na isa kang professional. O, pero sa kanyang pinakita ngayon, makikita mo na unprofessional itong si Sara Duterte. Paano niya pamumunuan ng bansa kung ganito ang pag-uugali nito? Na kapag mayroon itong nakaaway o kaya binatikos ito, ay ipagugurgur niya. Hindi po ba mga kababayan? Lalo na kapag ito ang naging presidente. Dahil pag ikaw ang naging presidente, talagang mas lalong darami ang mga kritiko. Ibig ba sabihin ito, pagka naging presidente na ito, yung mga kritiko mo, ipagugurgur mo? Hindi ganyan. Ang isang asal ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Tignan nyo na lang si PBBM, mga kababayan. Hindi po ba? Mas matitindi yung inabot nilang paninira. Mga ibinabato sa kanila. Pero si PBBM ba, mga kababayan, narinig nyo ba na ito po ay nagbanta sa kanilang mga kalaban? Narinig nyo po ba si PBBM na binura niya ang mga taong bumabati ko sa kanila? Hindi nyo po ito maririnig.
ganyan po ka-professional si PBBM. O sali po na magalit siya, hindi po ba, ano ginagawa niya? Tinatawanan niya na lang. O, yan ang namumuno. Hindi siya nagpapadala sa mga emosyon o sa mga batikos ng mga taong ayaw sa kanya. Ito si Sara Duterte, ibang klase eh. Gusto niya pagka may bumati ko sa kanya, pagugurgur niya na eh. Ay, hindi ka pwedeng maging presidente. Ito po mga kababayan, pakinggan po rin natin ang pahayag ni Domingo Egon Cayosa ng Integrated Bar of the Philippines tungkol po sa nangyaring ito kay Sara Duterte na ginawa niyang drama diyan sa Kongreso. Ito po ay interview ng teleradyo. Pakinggan po natin mga kababayan. Una na nga dyan, partner, ang ating top story of the weekend. Ito nga pong naging mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Makakuha po tayo ng reaksyon mula po sa Integrated Bar of the Philippines. Makakasama po natin ang kanilang past president na si Attorney Domingo Egon Cayosa. Good morning po, Attorney. Si Christian po ito at si Victoria. Welcome back po. Good morning, sir. Good morning, Christian and Victoria. At magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa. Opo, at ilinaw ko lang, Christian, yes, sir. this is I'm a former president. Former president. IBP does not have an official stand on these matters. These are opinions from a lawyer Okay. who just happened to be a past president of the IBP. Okay po. Thank you po sa clarification, Attorney. Opo, so bilang abogado, no, Attorney, on a standpoint of a lawyer, ito mga naging pahayag po na unang-una ni Vice President Sara, ano ba ang nakikita po natin na legal implications po nito galing sa isang vice-presidente po? Well, of course, it is very sad. It is serious. Siya mismo nagsasabing, it is no joke. It is very sad. It is very disruptive kasi maraming problema ating bansa. Sana yung mga hinalan nating matataas na opisyal, imbes na mag-away-away, magtulungan para bigyan ng solusyon yung matataas na presyo, yung mga biktima ng sakuna, yung West Philippine Sea, yung ating ekonomiya, at iba pa. No? So it is very unfortunate. It is also inappropriate, if I may say, lalong-lalo na Vice President ito, for her to be doing and saying those things. No? It's also very revealing, no? Na talagang malala na ang sitwasyon dito sa dating mga magkakaibigan at magkakasama sa politiko. It is very sad, nakakalungkot sapagkat inaasahan nating taong bayan na yung ating hinahalal at gumagamit ng pondo ng kaban ng bayan positive at yung isusulong yung kabutihan ng lahat, hindi itong away nila. No? I suppose from the point of view of the First Lady, kasi meron siyang mga binitawang very serious allegations of offenses, criminal act on the part of the First Lady. If it is not true, then it could be libelous. No? Sa aming profesyon naman, dahil abogada ang ating Vice President, it might amount to a violation of Canon 1 ng aming profesyon na a lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for law and for legal processes. Kung ikaw ay mangomontrata ng isang tao, isang grupo na papatay kung may mangyari sa'yo, hindi naman yan respect for law or for legal processes. So that is very unethical conduct, not only as a lawyer, but baka dun din sa RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Opo, itong mga serious na pahayag po ni VP Sara, kung sakali po na ang gobyerno ay kumilos dito, sino po ang dapat manguna, sir? Kung mag-investigate pa ba o magpa-file na directly ng case? But number one na dapat, no, kahit walang utos, yung Presidential Security Command. Kasi trabaho ng mga yan na protektahan ang Presidente, Vice President, at yung mga ka-level nilang dignitaries na pupunta sa atin. So, yan naman, hindi lang naman yan kagaya ng pulis na action mag-investiga kung may nangyari na. So, mga preventive, dapat i-verify nila meron ba talaga, sino ba itong kinontrata niya. Kasi malinaw yung kanyang sinabi na mayroon na siyang kinontrata, hindi nga lang niya sinasabi kung tao, isang tao o grupo. So dapat, tingnan nila kung totoo yan, mag-investigate at kung meron man, kinakailangan they take preventive action. So yan, pangalawa, yung First Lady, kasi siya yung private offended party dun sa libelous, maaaring libelous remarks niya. Kasi sabi niya, siya yung pasimuno nung panunukol dun sa mga kawani ng gobyerno. Siya pa nagturo sa kanya. Okay. Pangatlo naman, yung Department of Justice, kasi merong possible violations ng revised penal code. Yung iba, sinasabing grave threats. Yung iba naman, sa tingin ko, mas plausible yung attempted murder. Kasi when you contract somebody to kill particular persons and you agree on it already,
baka mahulog na attempted stage yan ng murder. Sa aming mga abogado naman, any citizen, any lawyer, or even the Supreme Court and the IBP can by itself, without a complaint, investigate itong ginawa niya. Number one, unethical conduct yung pagmumura. At marami ng mga abogado ang naparusahan dahil sa pagmumura. Pangalawa, ang ethical conduct din, yung pag-agsabyado ka o kaya sa tingin mo may threat sa iyo, ang gagawin mo, mangungontrata ka ng isang tao, isang grupo para patayin din yung 3 tao. And that's not respect for law or legal processes. That violates Canon 1 of our Code of Conduct of bilang lawyers. So, ito yung mga posibleng legal implications or legal moves na kaharap niya. Pwede rin yung political, yung impeachment. But that is left to the wisdom and discretion of the lower house, mga congressman. Yan nga po mga kababayan. Hindi po ba, sabi ni Attorney Egon Cayusa ng Integrated Bar of the Philippines, itong sinasabi ni Sara Duterte dahil itinuturo nga niya si FL Lisa Marcos na ito raw ang pasimuno ng white envelope dyan sa DepEd, hindi po ito paniniwalaan. O bakit po? Kasi sinabi niya lang pahayag niya lang yan. O dapat, yung ibinibintang mo, patunayan mo. Dapat, mayroon kang supporting documents na magpapatunay. Hindi po ba? O kaya sabi nga ni Atty. Itong Integrated Bar of the Philippines, hindi ito paniniwalaan Pero kung meron kang mga ebidensya, pwede mo naman itong ireklamo rin Pwede kang pumunta ng ombudsman para imbestigahan ito sa Kongreso. O hindi pwede yung ganyan dakdak lang ng dakdak. Abogado ka, dapat alam mo yan. Hindi po ba? Salita ka ng salita, wala ka namang ipinapakita mga supporting documents na magpapatunay na sinabi nga yan o ginawa nga yan ni Lisa Marcos. Ito si Sara Duterte, gumagawa lang ng kwento. Dinadivert niya lang yung mga ibinibintang sa kanya para malihis ang usapan tungkol sa mga confidential niya. Ganyan po yan mga kababayan. Hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload. Dito lang po sa Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka.